Hello mga tita! Hello mga pamis! Welcome to Tita Talks, Ang ang podcast podcast ng ng mga mga tita. tita. Of course, ako ang inyong tita Shelo, ang tita Palaban. And Tita Ann, ang matapang. And ang iyong Tita Gail, ang titang malambing. Okay, Alright. so napag-usapan na natin ang motherhood, napag-usapan na natin kung sino tayo, and pag-usapan naman natin kung ano ang ating common denominator and what we do outside of our careers and outside of being a mother. Oo, actually, halimbawa kami ni Tagel, nag-meet kasi kami sa towns. Pero ang dami pala naming commonalities and one of the things na extracurricular namin ay yung paglaban sa korupsyon. Yes. Oo. Lalo na po ito si Tita Ana, ang iyong titang matapang. Oo, Tahimik nga lang ako eh. Diba? Pero syempre, as a taxpayer, as a regular Yeah. citizen, a private citizen, as entrepreneur also, as na gumigising araw-araw. mm, Hindi naman lahat ng mga empleyado parehas ng mga pribilehiyo. So, Mhm. syempre, nakakasakit ng damdamin pag may Mhm. nakikita kang bawas na yung payslip mo. oo, Tapos parang, eto na ba yun? right. Ito na ba yung reality natin? So, ganyan yung naging mga extracurricular activities natin lately, no? Na Maganda kung sana bakit- kung nakikita natin kung saan napupunta yung taxes natin. At saka ang maganda doon, iba-iba kasing perspective natin. Like you mentioned, your being an entrepreneur influenced your motivation to fight for corruption. Ako naman as an economics professor, nakikita ko kasi na yung taxation, lifeline yan ng gobyerno. But then, habang nagbabayad ka ng tax, may kapalit dapat yan na serbisyo sa mga tao. At nararamdaman natin bilang ordinaryong mamamayan Mhm. ang frustration natin sa serbisyo ng gobyerno, diba? Yes. Yung balanse kasi na ikaw nagpapasweldo ka, pero yung mga sweldo ng mga empleyado mo, hindi naman neto yun lahat. Ang dami Mm. doon nababawas. And then, of course, you care so much about the improvement of our infrastructure, our transportation, di ba? The commute of these people na would take you 2-3 hours back and forth or more. So, yun yung mga masasakit na reality na everyday challenge yun. Okay. So isa sa mga commonalities natin nga is gusto nating makakita ng tamang daan, matuwid na daan. And saan ba ito nagsimula? May I start by saying na talagang namulat ang ating mga kaisipan nung dahil sa flood control. At saka, ang malungkot kasi doon, yun nga every time you receive your payslip, ang laki na agad ng bawas. Tapos nakita mo itong mga balita tungkol sa corruption sa budget, paano pinapamulsa. Tapos kailangan mo pang magbayad ng tuition ng anak mo para gusto mo lang gumanda yung kinabukasan niya. You send your kids to private schools. Kung nagpa-function ng maayos yung public school system Yeah. natin. Like in other countries po nag-uunahan ang mga magulang sa pagpapadala sa anak nila sa public Public schools. Because the standard is much more or higher than the Correct. private. At Sometimes, saka yan ng great equalizer Correct. regardless of income class, dapat lahat may access sa mahusay at kalidad na Agree. edukasyon. pero doon sa usaping flood control, I Mm-mm. think maraming nasaktan na damdamin ng mga magulang doon, Mm-mm. mga lolo, lola, na makita mo yung mga anak mo, mga apo mo, nag-swimming sa baha. Mhm. So parang, bakit ganito yung nangyari? I think, wag naman nating sabihin blessing yun, di ba? Mhm. Pero for that to wake us up, that's really serious. Nung una kasi parang naalala nyo tuwing babagyo, tayo pa mismo mga Pilipino nagmo-mobilize, laging may tulong, papadala tayo ng mga assistance sa mga lugar na binabagyo until we realize na kaya pala tayo binabagyo, hindi lang dahil sa climate change, Mhm. kung hindi palpak at may mga ghost projects. Ghost na Diba? ghost talaga. Substandard na Correct. binayaran natin ng tax natin tapos ninakaw ng mga Ninakaw, politiko. iniwan, 'di ba? Iniwan na lang, Diba? ganyan na lang. May sinimulan kunwari, tapos hindi tinapos at binulsa. So Ang- masakit 'yon. Ang pinakamalala doon, Tita Ann, Tita Shelo, is hindi lang yung naglalakad sa baha yung may namamatay talaga Correct. tuwing bumabagyo. Dahil sa mga intended na mga flood control project that's supposed to stop it, but it did not. And so it cost people their lives. So medyo pasalamat tayo kay Senator Bam Aquino for authoring a bill that would promote transparency and accountability. Though nagsimula siya na technology-driven, very focused siya sa blockchain, pero na later on na-improve naman siya to the actual essence or desired output, which is to criminalize and to really put or shed light on the budget expenditure of the government. So magandang opportunity yan. So we are talking about the Cadena Bill Mm-mm. na sinimulan ni Senator Bam through SB 1330 na ngayon ay nakapasa na sa Senado at magkakaroon na ng hearing sa
HOR sa House of Representatives on May 6. Yes. Kasi ganun po yun, no, yung ating legislative process para lang maging aware yung mga kababayan natin kung paano gumagawa ng batas. So, isang version yan sa House of Representatives, another version yan sa Senado. Kapag gumagalaw yan sa Senado pero hindi gumagalaw sa isang branch ng Congress, like the lower house, wala po tayong magiging batas. So, kailangan, pumasa na to sa Senado, kailangan pumasa din siya sa House of Representatives para ito ay maging batas. So, si Tita Gail at si Tita Ann ay very active in pushing for this Cadena Bill, diba? But explain to us the Yeah. blockchain. Before that, last year, naging priority bill siya ng Pangulo. Mm-mm. So, masaya tayo na ginawa siyang priority bill at in-expect natin. Kaya bumilis din sa Senado, nakaabot siya ng third reading. And in-expect natin by January, February, na-discuss na siya. Pero Mayo na, hindi pa, di ba? So, yan yung gusto nating itulak at bigyan ng pressure ang Kongreso na paggalawin naman. And hopefully, mapabilis din. Mm-mm. But to go back, ano ba talaga tong Cadena Act na sinasabi o Cadena Bill? It stands for Citizens Access of for Disclosure of Expenditure for National Accountability. So, ang pundasyon nito is to have the citizens gain access to be able to monitor, makita talaga yung trace. Matrace ang money, matrace ang budget at saan ba ito napupunta, ano yung mga expenses. Sana nga kung maiaangat natin na pati ang revenue, di And ba? ang nangyari dito, nag-usap tayo noon, and then ikaw yung nagbanggit noon na sana Yes. dagdag natin yung revenue. Oo. And then, naiakit naman namin ito kay Congressman Tony Roman, at meron siyang version na gusto niyang May idagdag kasamang yung revenue. We That's hope, good, no? we hope. Kasi ganito po yun. Yung ating budget ay reflection ng kung anong mga plano natin para paunlarin yung ating bansa. Pero yung mga plans na to, hindi po siya magkakatotoo, hindi siya magmamaterialize unless budgetan siya ng gobyerno. Kaso, yung budget natin ay nakukurakot. So, kailangan tayo bilang mga mamamayan, ma-monitor natin paano nga ba to ginagasta. Kasi kung hindi gagastusan ng mga politiko natin sa gobyerno, yung mga gusto nating programa at ang pupondohan ay yung gusto nila ay mapupuno pa ng waiting shed ang buong Pilipinas at ang mga anak natin ay hindi makakapag-aral at hindi tayo makakakuha ng maayos na PhilHealth. Di ba yan yung mga items na binabantayan natin sa budget. Pero how will it work? In terms of technology, of course, yung gusto na, sa batas muna tayo na gawin nating neutral siya at walang pinipiling teknolohiya or tools. Pero, at the same time, ang essence nito is magkaroon ng tamper-evident, tamper-resistant, meaning hindi mo magagalaw once yung data ng gobyerno is naset mo na. Para alam mo din kung saan mo, ano yung mga imo-monitor mo, ano yung mga insertion na nangyari, sino ang naggumawa ng mga bagay na yun. And, malalim na usapin pagdating sa technology, though yung ating audience, mga moms, no, ang gusto lang natin, ang goal natin why we are discussing this is for them to also be involved and to care na hindi lang yung pang-araw-araw natin about our career, our children, our family. Mag-ano rin tayo kasi what you call that, you push also the narrative even in mga short postings natin sa social media because that has become the new square. Yes. Yan na yung bagong Mendiola natin Square. nasa social media. And fortunately, nakikinig naman, maraming nakikinig at because yung mga mambabatas natin, nandun din sila sa social media. Alam mo, Tita Gail, So, akin lang, no, for the Cadena Act, if there are two things that you want to realize and understand and memorize by heart, number one is, we want to follow the money. Yun yung mahalaga. Ano ba yung trail? Pangalawa, who did what? Para mabigyan natin ng accountability yung mga tao na that are actually putting the data on the blockchain. So ngayon, pagka ang mangyayari ay hindi natin alam at we cannot follow the trail and we don't know who did what, doon tayo nag-blindside. ang gusto kong i-emphasize dito palagi kasi like for example sa atin, ang nangyayari kasi dito, we utilize yung extra time natin on top of the work that we do, 'di ba, yung responsibility natin bilang mga nanay, maglalabi pa tayo ng ganitong batas. Pero kasi this is really a household issue. Bakit siya household issue? Kasi imagine mo, kung matatrack natin at ginagastusan talaga ng gobyerno, yung mga dapat niyang gastusan, isipin niyo magkano matitipid natin kung kaya nating ipadala sa mahusay na public school ang mga anak natin. Tipid niyo na agad yung tuition fee na ibabayad niyo sa private school. Hindi na natin kailangan mag-alala sa pangbayad sa ospital Correct. kung nagfa-function fully ang PhilHealth. Pero alam niyo, noong 2025, magkano binigay ng gobyernong budget sa PhilHealth? Zero po ang binigay. Diba? And yet, ang promise is, we go to the hospital, zero balance billing. Wala tayong gagastusin. Pero tanungin natin mga kababayan natin, experience ba nila yun? Obviously, hindi. Diba?
paano mag-i-invest ang gobyerno sa, let's say, mahal na kuryente, pinag-uusapan. Ngayon. Paano mo pabababain ng kuryente? Dapat dagdag na infrastructure with respect to renewable energy. Pero kung ilalagay lahat sa flood control na substandard at non-existent ang pondo ng gobyerno, dahil yan ang kumikitang kabuhayan ng mga politiko, hindi po mangyayari itong mga bagay na may direktong epekto sa atin bilang mga household, lalong-lalo na pag nagpa-budget ka ng pangbahay na Yung gastusin, kuryente na sinasabi mo, masyadong mainit na topic yan ngayon. Bakit yung surge natin, no, aside from the global issue that we are facing, yung subsidiya para sa mga 4Ps, kinakarga again sa mga consumer. Kung mayroong sapat na national budget, hindi na dapat kukurot pa kasi we're already paying our taxes. Sure, in the standard of other countries, hindi siya mababa. In Diba? effect, parang nagkaroon pa tayo ng additional taxes to Another subsidize. Correct. Another tax. Oo. So, Tita Ann and Tita Shalo, I want to go back to the Senate hearing kung saan tayong dalawa nandoon. Kasi, I think mahalaga yung, hindi sa pagbubuhat ng bangko, I think mahalaga din yung point na na-raise ko doon, Tita Ann, yung about kapag may donasyon ng ibang bansa sa Pilipinas, foreign aid, kapag may bagyo, si Japan magbibigay sa'yo ng 10 million pesos, si America 3 billion pesos, whatever amount that is, pero hindi pala yun nati-track, Tita Shelo. Hindi pala alam kung saan napupunta. Wala tayong alam. Inamin yun sa Senado when we were there. So, kwentuhan mo pa kami tungkol sa mga involvement, lalo na ikaw, sa Kadena Act. So I myself, when of course we have limited connection or an avenue to raise or communicate our concern regarding the original blockchain, the budget bill. Bilang technologist, naiintindihan mo na specific to, hindi naman broad ito, and though hindi ako lawyer, naiintindihan ko yung common sense na ang batas, you want this to be timeless, so that kung maging obsolete yung particular technology na yun, hindi maging obsolete ang batas. Kasi gusto mo nga, forever to, hanggang next generation, magkaroon ng transparency and accountability. So, I wrote in the paper, in the newspaper, why that particular bill is really missing the point. And I think it raised concern, that the concern reached the good senator. At napaka-open niya, ha? Sobrang humble, sobrang open to other insight, other input. And from there, hard call, sige, i-revise natin to. They revamped his good office, revamped the blockchain, the budget bill, at ginawa tong Kadena Act. So, Yes, because for context, SB 1330 originally was called blockchain, the budget bill. And sinasabi ni Tita Ann na we cannot immortalize a technology because down the line, technology evolves very quickly. very, very fast. But I think ang idea nito is hindi lang basta-basta natatamper o nababago yung mga datos sa budget natin. Kasi ang mga naging issue po ng mga nakakaraang taon ay yung mga unilateral or very discretionary insertion sa budget. Bakit ito nagiging insertion? Kasi po, parang sa bahay yan eh. Bago ka mag-budget, dapat may plano ka, diba? Binabudget na natin yung edukasyon kasi plano natin patapusin yung ating mga anak sa kolehiyo. Dahil naniniwala tayo na kapag natapos sila sa kolehiyo, mas maganda yung magiging hanap buhay nila, diba? Same with the Philippine context. Meron tayong development plan at naniniwala tayo na yung development plan na to, sinusunod natin, pinupondohan natin para umunlad ang ating bansa. Kung hindi natin sinusunod yung development plan at interes ng mga politiko yung napupondohan, hindi po tayo magde-develop. Kaya tayo ay nasa laylayan na ng ASEAN, diba? But then, I think this is where your Kadena bill comes in. We have to make sure na yung gagastusan natin at yung budget natin ay consistent from planning to budgeting to execution. Yes, to execution. Parang household lang to, Tita Shelo, Tita Gail. And nakakalungkot na kailangan pa magkaroon ng additional batas o bill para mo i-account yung mga, ikaw naman na nag-contribute ng tax. Tayo naman yung sa isang bahay, ikaw yung lumalabas ng bahay, kumakayod, dadalin mo yung kinita mo, ibibigay mo, for example, sa helper mo, sa driver mo, sa maid mo, or sinong katiwala ng bahay. And then, di ba, kung yun nang binibigay mo sa helper mo, sasabihin mo, ito, 2,000, mag-grocery ka, di ba, ang natural tendency is to get the receipt, to get every item na naka-account yung 2,000 saan ginastos. Why didn't we even bother to demand the same thing sa ating gobyerno na ito yung budget or revenue na kalikom ng ganitong pera at ito yung naging budget. Paano ninyo to ginastos? Saan ba talaga to napunta? So ngayon pa lang tayo namumulat sa ganito and we urge the moms, the titas, the pamis out there
to really demand that kind of accountability kasi default yon, hindi siya dapat parang pabor, hindi siya pabor. At saka naalala ko nga kanina binanggit nyo kasi tayo, pumupunta tayo sa Congress, naglalabi tayo na long time ago, Menjola pa talaga yan, diba? But now there's social media. And according to the data, 80-85% of Filipinos are in social media. And our Yes. politicians are very sensitive sa comment at sentimento ng mga publiko, diba? So, ang request po namin sa inyo ay, ano bang hashtag ng Kadena Bill? Follow the money. Ang Oo, gusto follow the natin. money. Hashtag follow the money. Oo. Yun lagi natin ang battle cry natin. Oo, at saka siguro Kadena Bill, ipasa na, diba? Ipasa na. Kasi Ngayon na, di ba? habang hindi gumagalaw ang House of Representatives dito, masasayang yung pagpasa niya sa Senado. And it means ulit na naman sa susunod na Sana naman hindi August, ma-delay, September, diba? diba? Sana naman wag nilang i-push tapos na yung Congress, next uulit na Congress naman. Back to zero po kasi uli yun eh. So ang window lang natin ay from now until bago mag-SONA Yes. ang presidente, diba? So, napag-usapan na natin kung ano ikinaganda ng Kadena Bill. I think ang next natin kailangan gawin is call to action, ano? Ano ba ang mga pwedeng magawa ng ating mga tita, ng ating mga mommy, at ng ating mga pamis? Kasi sa totoo lang, pagod at sawa na tayo sa mga nangyayaring korupsyon at yung mga, hindi na lang yung mga buhay na ng mga nawawala because sa mga pangyayaring ito. So now, what is our call to action? Tita Shelo? Oo, alam niyo po, dahil sabi nga natin, marami sa atin online. Paki-message po, direct message ba? Punta kayo sa Facebook page ng mga congressman nyo kasi doon Madami. hindi gumagalaw. Yeah. Paki-message po sila at pakisabi na ipasa na, suportahan natin itong Kadena Bill. Yes. Oo, mag-hashtag Kadena Bill, Kadena Act, Ipasa hashtag na. follow the money, hashtag ipasa na. May mga pages ang ating mga representatives, ang ating mga congressmen, i-bombard natin sila hanggang sa maramdaman nila yung pressure galing sa taong bayan. So, i-push pa po natin at ang pagdasal natin na hindi na to ma-delay pa ng kung ano pang ibang issue. Ang aking call to action ay ang pinakamahalaga. Please follow Tita Talks, ang podcast ng mga tita, on our social media pages. Please like, subscribe, and heart react, mga pamis. At saka sasabihin ko pa nga lang pala, ang tagal na yun, isang taon na yung flood control problem, diba? Isang taon na. Wala pa namang nakukulong. And I think Yeah. ang napaka-importante dito is a commitment from the President na magkakaroon ng policy change. Bakit po policy change? Kasi ibig sabihin, kung walang policy change, itong mga bilyon na ninakaw ngayon, trilyon na nga umaabot na estimate, mauulit lang to Mauulit in a lang. few years' time. So ang gusto po natin ay mapigilan na to. Not totally eliminate kasi wala namang nangangarap na magkaroon ng zero corruption sa gobyerno because that's unrealistic, 'di ba? But to minimize it and to avoid this volume of corruption from happening again, I think we need a serious commitment from our politicians, government leaders na magpapasa naman kahit isa, dalawang bill para i-address tong issue ng corruption na to. Yes. Oo. So to our dear President, priority bill ito, pakikatok po ang ating Kongreso na i-discuss na at ipasa na po itong Kadena Act or Kadena Bill ni Senator Bam Aquino. So maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin dito sa ating podcast. Napakaseryosong topic na nangangailangan ng seryosong aksyon sa ating lahat. So sa uulitin po, Tuloy-tuloy ang mga chika, dito lang sa Tita Tita Talks, Talks, ang podcast ng mga tita.